aking kaibigan nang mauna akong bumaba ng jeepney. Bye, Ate Grace. Ingat sa pag-uwi. Ganting paalam din ito sa akin. Nang makarating ako sa coffee shop ay agad ako sinalubong ng dalawang nakangiting staff ko. Good morning, Miss Grace. Good morning din sa inyo. Nag-chat lang ako sa ilang gamit at paninda bago ako nagpaalam sa dalawa. Nagulat pa ang mga ito at nalungkot. Huwag kayong mag-alala at uuwi din naman ako, kaagad. Urgent lang ito. Nakangiti ko sa dalawa. Mamimiss ka namin, Miss Grace. Ingat po kayo sa pag-uwi. Ingat din kayo. Tawag lang kayo kapag nagkaroon ng problema. Tatawagan ko na lang si Marie if available siya today. Hindi na rin ako nagtagal at sumakay na ako ng taxi para umuwi ng Cavite. Nagpadala ako ng text message kay Marie na kung pwede siya ngayong araw. Napangiti naman ako nang mabilis itong sumagot at siya ay makakapasok ngayong araw. Ilang oras na ako nasa biyahe nang nakatanggap ng message kay Tanya. Uy, Be, umuwi ka pala ngayon? May kasunod pang message mula kay Tanya. Sayang, may good news pa naman ako sa'yo today. Kaso sa pag-uwi mo na lang ko ikukwento. Nag-reply ako sa sinabi ng aking kaibigan. What is it? Secret? Joke. About it sa crush mong si Lester. Insert love emoji. Hindi na muna ako sumugod sa text ng aking kaibigan. Kung kay Lester ito ay kailangan ko munang magpagaling. Mahal ko siya pero hindi ko pa kaya ang sakit na nakita ko kagabi. Matapos ng nakakahilong biyahe dahil sa matinding traffic palabas ng SLEX ay nakarating ako ng ligtas. Pagbaba ko sa harapan ng gate ay nag-doorbell ako. Pinalitan na kasi ni Tito Robert ang gate namin kaya wala na akong access para makapasok. Tanghali na rin at mataas ang sikat ng araw kaya kailangan ko nang pumasok sa loob ng bahay. Naiwan ko pa talaga ang payong ko sa bahay. Masakit kasi sa balat ang matinding araw. Dagdagan pa na kahit makinis at maputi ako ay inaalagaan ko pa rin ang balat ko. Mahal pa naman ang skincare na ipinapahid ko sa katawan. Hindi naman nagtagal ay bumukas ang gate. Si Tito Robert na malaki ang ngiti. Mabuti na ba't nakarating ka na, anak? Nagmano muna ako kay Tito bago sumagot. Opo, kararating ko lang to. Chinika pa ako ni Tito habang nililibot ko ang paningin sa paligid ng aming bahay. Mahilig sa bulaklak si Tita Melvie at ngayon ay mukhang nadagdagan na iyon dahil sa makukulay na bulaklak. Sa katabi noon ay ang Fortuner ni Tito na nakapark. Sa kabilang side naman ay may maliit na swimming pool. Mahilig kasing magtampisaw si Jepoy noong bata pa ito. Kaya nagpagawa ng pool si Tito para sa kanyang anak. Bago kami makapasok sa loob ay madadaanan ng isang kulungan ng parrot, si Niknok at Mimi. Hello Niknok! Hello Mimi! Bati ko sa dalawang parrot. Natatawa na lang ako sa dalawang parrot na marunong magsalita na bumati ding pabalik sa akin. Matatalino ang mga ito kahit na sobrang ingay. Iniwan ko na ang dalawang parrot at sumunod na kay Tito Robert. Tita! Oh, ang maganda kong pamangkin, Grace! Nakangiti si Tita Melvie. Niyakap ako nito at ginantihan ko rin ang yakap. Tara na sa lamesa. Hinintay ko talaga ng Tito Robert mo para sabay-sabay na tayong kumain. Si Tito talaga. Ibinaba ko muna ang dala kong backpack sa sofa at ang cellphone ko ay inilagay ko sa aking bulsa. Pagpasok namin sa dining area ay nakahanda na ang pagkain. Jeffrey! Malakas na tawag ni Tito Robert sa kanyang anak. Naupo na kami nang sumulpot si Jepoy. Ate Grace! Masayang mukha na lumapit si Jepoy sa akin at yumakap. Ginulo ko ang buhok nitong makapal. Pinata na talaga si Jepoy namin. Iba ng boses. Nakangising ani ko. Namula naman ito at naupo sa akin tabi. Pinata na nga. Hindi na mautosang bumili sa tindahan eh. Reklamo ni Tita Melvie sa kanyang anak. Anong hindi mautusan? Andun ba naman ang crush niya sa tindahan? Ikaw ba naman ang utusan mong bumili ng asin? Singit naman ni Tito Robert. But, syempre, paano magkakalasa ang niluluto ko kung walang asin? Matalim na tinitigan ni Tita Melvie ang kanyang asawa. Natawa na lang ako sa mag-asawa. Mas lalo namang namula ang gwapong mukha ni Jepoy. Hindi makapagsalita. Binata na nga. Masaya kaming kumakain sa tanghalian. Hindi nagbago na tulad lang din ng dati. Kaya mahal na mahal ko ang pamilyang ito dahil simula bata pa lang ako ay puro kabaitan at pagmamahal na ang naranasan ko sa kanila. Matapos namin kumain ay nagtungo muna ako sa aking kwarto dahil si Tito Robert ay may pinuntahan at dala ang kanyang sasakyan. Tinanong ko si Tita Melvie kung ano ang importanteng sasabihin ni Tito sa akin kung bakit niya agad ako pinauwi dito. Ang sagot lang ni Tita Melvie ay si Tito Robert na lang daw ang bahalang magsabi sa akin.
Napabuntong hininga ako at napatitig sa maganda kong kwarto. Kahit bihira lang kung makauwi ako dito ay palaging nami-maintain ang kalinisan sa kwarto ko. Napakabait at masipag kasi ni Tita Melvie. Kulay white at pink ang theme ng kwarto ko dahil favorite color ko ang pink na parang Barbie doll. Maski ang bedroom ko ay ganoon din ang kulay. Kahit ang cabinet at closet ko ay kulay white na may pink sa bawat edge. Naupo ko sa kama at kinuha ang malaki at malambot na Hello Kitty na kulay pink ang dress. Ay, namiss kita. Mahigpit ko itong niyakap. Tumayo ako at sumilip sa bintana. Wala namang nagbago sa likod bahay namin bukod sa doon naglalabas si Tita Melvie. Isinarado ko ng maayos ang makapal na kurtina para hindi tumagos ang init ng araw. Malamig kasi dito sa aking kwarto dahil sa aircon. Naligo muna ulit ako sa banyo ko na super cute. Ako kasi nag-design sa lahat, lalo pa at maarte ako sa mga gamit ko. After 20 minutes ay natapos din ako sa paliligo. Nagsuot lang ako ng t-shirt at pajama. Hindi na ako nag-ayos sa mukha at tamang sunscreen lang ang inilagay ko. Nag-blower lang ako sa buhok at nagsuklay. Ilang sandali pa ay nag-open na ako sa aking laptop. Kahit wala ako sa aking shop, ay nakikita ko naman ang galaw ng mga tao dahil sa CCTV na nakadirekta sa akin. Mukhang wala namang aberya. Nag-check din ako sa mga orders kung kailangan na ba ulit naming magpa-deliver. Nag-send sa akin si Ana ng ilang stocks na paubos na kaya mabilis kong nakontak ang company na kinukuhanan ko ng aking paninda. Hindi naman matagal ay pinatay ko na ang laptop. Nag-scroll naman ako sa aking account at wala sa loob na napatulala ako. Si Lester. Pwisit ka talaga, mahal ko. Ang sakit pa rin nung nakita ko kagabi. Pero kahit ganoon ay mahal pa rin kita. Hindi ka na naawa sa kagandahan kong taglay. Biglang nag-flashback kung saan ko unang nakita si Lester. Third year college ako noon at ang kinukuha kong kurso ay marketing management sa isang university. Nagkaroon ng isang event ang buong campus at may mga ilang sikat na personalidad ang dumating. May politician at ilang sikat na mga professional. At isa sa kanila, si Dr. Lester Zimmerman, isang surgeon. Siya lang ang bukod tanging gwapo sa lahat ng nandoon. Siya lang din ang halos hindi magkamayaw sa kakasigaw ang mga kababaihan sa tuwing ito ay name-mention. Lalo na nang isa ito sa nag-speech. Kulang na lang ay mangisay ang mga kababaihan sa sobrang kilig at isa na ako sa kanila. Sa dami ng mga gwapo doon ay si Dr. Lester lang ang hindi humiwalay ang aking paningin. Na love at first sight ako sa kanya. Hindi man niya ako kilala pero ako ay kilalang kilala siya. So sobrang pagkahumaling ko pa nga sa kanya nung araw na iyon ay parang gusto ko na magpalit ng kurso at maging pulis na lang para imbestigahan ang buhay ni Dr. Lester na sobrang gwapo. Simula ng araw na iyon ay na-research ko si Dr. Lester sa internet. Mabuti na lang at naka-boarding house ako noon kaya hindi alam ni Tito ang kahibangan ko sa aking crush. Napapadalas ang punta ko sa ospital kahit wala naman akong pasyenteng dadalawin. Nung nagkasakit ako dahil sa thesis namin ay pinili ko talaga na sa Zimmerman Hospital ako ma-admit. Hindi naman nagtaka si Tito Robert basta ako ay gumaling lang. Nag-request pa nga ako kung pwede na si Dr. Lester maging doktor. Pinagtawanan lang ako ng ibang doktor at nurse noon. Maski si Tito at Tita ay pinanlakihan ako ng mata. Mala-artista kasi ang kagwapuhan ni Dr. Lester kaya palaging siya ang request na maging doktor ng mga pasyente. Pailing-iling pa na salita ng isang doktor. Nalungkot ako noon dahil feeling ko ay wala ng pag-asa na makita ko si Dr. Lester. Sa 3 araw kong pananatili sa ospital ay dininig ang wish ko. Bago ako ma-discharge ay bumisita si Dr. Lester na sobrang gwapo. Hello, Miss Grace. Nakangiti ang gwapong mukha ni Dr. Lester. Kahit ang boses nito ay napaka-manly. May dimple ito sa kanyang kanang pisngi at napaka-perpekto ng hugis ng kanyang ilong. Ang mga mata nito ay kulay itim na para bang kung tumingin ay pati ang lamang loob ko ay nakikita nito. Bagay na bagay sa kanya ang suot na hospital gown. Kitang-kita ang kakisigan nito sa laki ng kanyang katawan ay humahapit ang kanyang suot. Mabalahibong braso na ang sarap hawakan at gusto kong yakapin. Hi Doc, sagot ko sa kanya. Ang Tito Robert ko ang kumakausap sa kanya na hindi ko naman maintindihan dahil natulala na ako sa kanyang kagwapuhan. Iba pala talaga kapag nakikita mo ito sa malapitan. Bukod sa napakagandang boses, ay napakabango pa. Doc, crush po kita.
Nahibang kong salita. Natigilan sa pag-uusap ang dalawa at lahat sila'y napatingin sa akin. Napaawang ang bibig ni Tita Melvie habang si Tito Robert naman ay nagsalubong ang mga kilay. Wala namang reaksyon na mukha ni Dr. Lester at nakatingin lang ito sa akin. Grace! Mahina pero madiin na tawag sa akin ni Tito Robert. Pagpasensyahan niyo na pong pamangkin ko, Doc. Nahihiyang salita ni Tito kay Dr. Lester. Yeah, it's okay. It's maybe part of her hallucination, kaya dapat talaga magpahinga siya ng gusto at huwag abusuhin ng katawan. She needs 8 hours of sleep every night. Dugtong ng doktor. Hindi naman nagtagal ay umalis na ito at bago pa ito makalabas ng pintuan ay tinawag ko pa ito. Thank you, Dr. Lester. Sabay finger heart sa kanya. Wala naman ako nakuhang ibang reaksyon dito at nagpatuloy na ito sa paglakad. Ikaw na bata ka talaga. Kung kailan gumaling ka na sa sakit mo ay nagkakaganyan ka pa. Napapailing pa si Tito Robert sa akin. Nagkanda haba ang uso ko. Si Tita Melvie naman ay hinaplos ang aking likuran at bumulong sa akin. Okay lang yan. Sino bang hindi magkakakrush kay Dr. Zimmerman? Napakagwapo ba naman? Umaliwalas ang mukha ko. Bata ka pa kaya normal lang na maramdaman mo iyan. Sa ganda ni Grace namin? Nakangiting salita ni Tita Melvie. Na-touch naman ako kay Tita. Napatingin naman ako kay Tito na hindi maipinta ang muka na nakatingin sa amin dalawa ng kanyang asawa. Ang kahibangan kong iyon ay nagsimula hanggang sa araw-araw ko na itong in-stalk. Hindi lang sa social media kundi pati na rin sa kanyang ospital. Kapag nakikita ko siya naglalakad malapit sa akin ay nagtatago ako gamit ang magazine. Tinatakpan ko lang ang mukha ko para hindi niya ako makita. Sa awa ng may kapal ay never niya pa akong napansin. One time habang nag-aabang ako sa kanya ay hindi ko siya nakita kaya malungkot akong lumabas ng ospital. At sa hindi inaasahan ay nakita ko sa Dr. Lester na may kasamang babae at sila ay naghahalikan. Yun ang unang sakit na naranasan ko. Sa sobrang pagka-heartbroken ko ay 1 linggo akong hindi nag-stalk sa kanya. Pero bumalik ulit ang pagkahumaling ko sa kanya nang mapadpad na muli ako sa kanyang ospital. Hanggang sa inabot ng ilang buwan at taon ang pinagagagawa ko. Nakaka-absent lang ako sa pag-stalk dito kung may emergency or nandito ako sa Cavite. One time habang naghihintay ako sa waiting area ay nakita ko si Lester na may kasamang babae. Maganda ito at seryoso ang muka. Kahit paulit-ulit ko nang nakita itong may kasamang iba't ibang babae, ay first time kong makita ang magandang babae. Nahuli niya ako nakatingin sa kanya, pero hindi niya ako kinausap. Sa pangatlong beses na nakita ko ito ay nalaman kong isa itong pulis base sa kanyang suot na uniforme. Ang astig niyang tingnan at napansin kong ginagaling ito ng staff ng ospital. Lumapit ito sa akin at naupo sa akin tabi. Are you a stalker? Diretsyong tanong sa akin ng babaeng maganda. Ha? Pasensya na pero babaero iyon. Sayang naman ang effort mo kakapunta dito kung sa playboy ka pa humanga. Maganda ka pa naman. Pinasadahan ako nito ng tingin. Daka, paano mo nasasabi yan? Isa ka ba sa mga babae niya? Parang umalsa ang dibdib ko sa aking sinabi. Nakakaselos dahil maganda ito. Tumawa ito na para bang isang joke ang sinabi ko. It's dumb, no way. Sasagot pa sana ako nang may mapansing tumawag sa kanyang cellphone na agad nitong sinagot. I have to go. See you later. Napasimangot ako. Mabuti na lang at dumaan ang isang janitor na naglilinis ng sahig. Manong, may pasyente po ba dito yung pulis na iyon? Nguso ko sa umalis na babaeng pulis. Huminto si Manong at sinundan ang inuso ko. Ah, si Mamika? Hindi po. Nakababatang kapatid po yan ni Boss Lester. Sagot nito at umalis na rin agad. Ako naman ay umuwing lutang sa aking nalaman. And that's how I met my friend Mika. Napabalikwas ako sa pagbubulay-bulay na may kumatok sa pintuan ng kwarto ko, kaya pinagbuksan ko iyon. Si Tita Melvie. Grace, andyan ang Tito Robert mo sa ibaba. Tinatawag ka na niya. Sige po, Tita. Sumunod na ako kay Tita Melvie habang hawak ko ang aking cellphone. Sa living room ay nakaupo si Tito Robert at tumabi sa kanya ang kanyang asawa. Napakunot-no agad ako sa isang taong gwapo na chinito. Kamukha niya si Yang Yang na isang Chinese actor. Tumikim si Tito at itinuro ang isang bakanteng couch at doon ako naupo. Nakaharap ako sa isang lalaking chinito habang nasa gitna sila Tito at Tita. Ito si Grace, ang pamangkin ko. Seryosong mukha ni Tito Robert. Nagtataka ako pero hindi ako nagsalita. My name is Ken. Nice to meet you, Miss Grace.
Tumayo ang lalaki at nakapagkamay sa akin. He looks so gentleman. Nice to meet you din. Sagot ko. Ngumiti ako sa kanya. Gwapo at mabango din pala. Napatingin ako kay Tito na seryoso ang mukha. Wala man akong idea ngayon ay tahimik lang ako. Iba din kasi ang aura ni Tito Robert. Para ba itong binabagabag o may matinding problema? Lalo na sa harapan kong si Mr. Ken Xiaofeng na isang lawyer pala. Tumikim si Tito na para bang nabarahan ng plama ang lalamunan. Grace, anak. Kaya kita minadali sa pagpunta dito ay para malaman mo isang seryosong bagay tungkol sa iyo. Panimula ni Tito. Napatikwas ang isang kilay ko at tumingin ng diretso kay Tito Robert. Si Tita Melvin naman ay tumayo at nagtungo ng kusina. Hindi ko man gusto ito. Una pa lang, dahil nangako ko sa mommy mo noong nabubuhay pa lamang siya na hindi ko sasabihin ang tungkol sa pinagmulan ng iyong ama. Hindi ko pa rin mapapatawad ang taong iyon at ang kanyang pamilya sa pananakit sa iyong ina. Napaawang ang labi ko sa gulat dahil kahit kailan ay hindi ko naisipan ang ganitong usapan. Isang buwan ang nakalilipas nang makilala ko sa Mr. Xiaofeng. Siya ay inutusan ni Mr. Watangjung, your biological father, para ikaw ay hanapin. Hanapin? Kahit ayoko nang makilala kung sino man ang totoo kong tatay dahil sa ginawa nitong pananakit sa mommy ko, ay never ko namang hiniling na makilala ito. Kahit may dugo akong Chinese ay hindi ko ikinatutuwa iyon. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ang apelyido ko ay sinunod pa sa biological father ko na wala namang pagkalalaki. Nagpatuloy sa pagsasalita si Tito Robert. Nagalit ako sa kanyang pangulit. Araw-araw niya ako pinupuntahan at sinusundan na para bang stalker. Kaya nang pagbigyan ko siya ay saka ko lang nalaman ang nais niya. Tinanguan ni Tito sa Mr. Ken. Thank you, Mr. Diaz. Miss Grace, I have an envelope here from your real father. Ipinakita ni Ken ang malaking envelope na kulay itim. May tatak pa iyong kakaiba at may hugis dragon sa gitna. Kahit sa lubong ang kilay ay kinuha ko ang envelope pero wala pa akong balak na buksan. Ano bang dahilan kung bakit kanya pinapunta dito? Walang rason na magparamdam pa siya at mas lalong walang rason para malaman niyang buhay pa ako. Diretso kong salita sa lawyer na ito. Wala naman ako nakitang ibang reaksyon sa lawyer na ito. Ngumiti pa ito sa akin. Yes, I can understand what you feel, Miss Grace. Karapatan mo iyan bilang tao. Lumabas galing kusina si Tita Melvie at bitbit nito ang isang tray ng juice at sandwiches. Nilapag nito iyon sa glass table na nasa aming harapan. Nagsalin pa ito ng inumin sa amin tatlo at inilagay ang sandwiches sa platito. Hindi naman nagtagal ay umalis na rin si Tita Melvie at umakyat sa hagdan. Si Mr. Watangjung ay kasalukuyang may sakit ngayon. He is battling stage 4 cancer. And that's leukemia. Because of his sickness, gusto ko sana niyang makita at makilala bago pa man siya pumanaw. Kahit masama ang loob sa taong iyon ay hindi ko maiwasang mapasinghap sa pagkakarinig. Dahil ba may sakit na siya? Kaya ngayon niya lang naisipang hanapin ako? That's absurd. Mapait akong natawa. Sa tingin ko naman ay may asawa at pamilya na siya ngayon. Pero bakit niya pa ako gustong makita? Dahil basta malapit na siyang mamatay? Grace! Mariing saway ni Tito Robert sa akin. Si Mr. Jung ay may dating asawa at kaka-finalize lang ng kanilang divorce 2 months ago. Hindi sila pinalad na magkaroon ng anak. In fact, ang nasa envelope na iyan ay ang lahat ng documents sa lahat ng katanungan mo. May handwritten letter si Mr. Jung para sa'yo. Sana lang ay mabasa mo immediately. Hindi ako umimik at tiningnan lang sa Mr. Ken. Inaarok ang lahat ng kanyang mga sinabi at naku-curious ko na rin basahin ang nasa loob ng envelope. Hindi na ako magtatagal, Miss Grace, dahil alam kong masurpresa ka pa. But I'll be back here tomorrow morning para sa magiging sagot mo sa kahilingan ni Mr. Watangjung. Mabilis na tumayo ang abogado na hindi man lang nagalaw ang kanyang merienda. Tumayo din si Tito Robert at nakapagkamay sa abogado. Maraming salamat po, Mr. Diaz. Marami din pong salamat, Miss Grace. Sana mabasa mo na ang nasa sulat. Nice to meet you again. Nakangiting salita ni Ken sa akin at nakipagkamay din. Okay, ingat. Tumango na lang ako kahit na nalilito ako. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Magkahalong pagkabigla at sama ng loob ang pakiramdam ko ngayon. Hindi naman ako pwedeng magalit sa abogadong umalis dahil inutusan lang din naman ito. Anak, kung ano man ang nasa sulat ay sana lang ay mapag-isipan mo ng maraming beses bago ka sumagot
kapag tinanong ka na ng abogadong si Mr. Xiaofeng. Tinapik ako ni Tito Robert sa aking likuran at umalis na sa aking harapan. Naiwan akong tulala. Ilang minuto muna akong nakaupo bago ko kainin ang meriendang inihanda ni Tita Melvie. Masarap pa naman kaya uubusin ko muna ito bago ako pumanhik sa aking kwarto. Matapos kong kumain ay bumalik na ako sa aking kwarto. Naupo ako sa aking kama at tinitigan ko ng ilang minuto ang itim na envelope. Nagahalo ang damdamin ko. Napabuga ako sa hangin. Bahala na. Binuksan ko ang black envelope. Maraming papel iyon at bawat papel ay makakapal. Hindi iyon maninipis na nabibili lang sa bookstore. Pagangat ko sa lahat ay may mga naglaglagang 3 pictures kaya inuna kong tingnan ang mga larawan. Agad na napakunot ang noo ko at napasinghap. May mommy, Gemma. Sa isang larawan ay magandang mukha at batang-bata pa ang mommy ko na maganda ang suot. Kahit na luma na ang larawan ay hindi maiaalis na maganda noong bata ang mommy ko. Nakangiti ito sa camera habang nakasandal sa isang poste ng ilaw na napapaligiran ng mga bulaklak. May kuha pa ang isa na si Mommy Gemma at ang isang Chinese na lalaki. Kahit hindi ko nahulaan kung sino iyon ay alam kong siya si Hua Tengjung, ang biological father ko. May pagkasimilarities kami ni Hua Tengjung sa matang singkit, tangos ng ilong at kung paanong ngumiti. Nakayakap si Hua Tengjung sa likuran ni Mommy at masayang nakangiti sa camera. Makikita mo na masaya ang kanilang relasyon dahil kakaiba ang ngiti sa kanilang mga mata. At ang panghuling larawan ay nakayakap si Hua Teng sa bewang ni Mommy Gemma at ang kamay nito ay nasa tiyan ni Mommy. Habang isang kamay ay nakataas sa kanang kamay ni Mommy na ipinapakita sa camera na may singsing. They were both genuinely happy. May namumuong katanungan sa aking kaisipan ngayon. Ilang minuto ko munang tinitigan ng mga pictures hanggang sa simulan ko ng buklatin ng mga papel. Marami iyon at hindi ko alam kung paano ko pa iyon mababasa. May isang nakasealed na hindi ko pa alam kung ano iyon. It's a handwritten letters for me. First of all, I want to thank you for receiving this letter. I hope that I am still alive at this moment. Nevertheless, my dear child, I am asking for your forgiveness for all the mistakes I made with your mother and you. My child, I failed my role as a father to you. I ask for your forgiveness for every day, want, and year that I did not see you grow up. You may not know, but I did everything to find you and your mother. However, many things happened and obstacles got in the way. Please forgive me, my child. If only I could turn back time, I would. I found out that your mother has passed away. You don't know how sad and tearful I was when I learned about it. But I couldn't come right away because of the tragedies in my life. I got married, but we had no children. Her relationship didn't last because I didn't love her. The only one I ever loved was your mother, Gemma. I endured for years until we separated. I searched for you in the Philippines, but I had a hard time finding you. Until one day, I met someone who could help me see you. Now I am weak, and even if you don't ask, I have been sick for a long time. My doctor told me that I have only a few days left to live. I just wish, my child, if I could see you at least once before I leave this world. Before I pass away, I hope to have a smile on my face, because I will see my one and only beloved child. I have sent documents to show you that everything I have is yours. All the wealth I have left has been transferred to your name, my child. I know that your anger towards me is immeasurable, but I hope you can accept this as your father's plea for forgiveness. My dear child, Grace Jung. Natapos kong basahin ang sulat na hawak ko na ako'y lumuluha. Hindi ko man nakikita ang may-ari ng sulat na ito ay ramdam ko ang sinseridad. Pinatapos ko lang na mawala ang lahat ng luha ko ay ibinaba ko ang sulat. Kinuha ko ang isang sealed na sulat. Chinese, English ang nakasulat pero alam kong tungkol ito sa lahat ng yaman ni Hua Tengjung. Halos malula ako sa mga nabasa ko. Hindi lang isa ang negosyo ni Hua Tengjung kundi 7. 2 restaurant, isang bar, 3 resort, isang mall at isang ospital. Hindi ko akalain na ganito kalago ang yaman nito. Paano niya nagawang ilipat sa akin ang lahat ng negosyo?
Nagkaroon siya ng asawa at kahit nahiwalay na ang mga ito ay tingin ko ay maghahabol ito. May mga kamag-anak rin ito na naghahanda sa kanilang mamanahin. Pero bakit ako? Alam ba niya kung anong buhay ko? Paano kung isa akong scammer or one day millionaire? Napapailing na lang ako. Hindi ko kinakaya ang ganito. Biglang sumakit ang ulo ko. Bakit naman ganito? Masaya na ako sa tahimik kong buhay. Pero hindi ko akalain na may naghahanap pa pala sa akin. Never ko naisip na hanapin pa ako ng tunay kong ama. Humihingi ng kapatawaran at gusto ako makita sa huli nitong sandali. At ang masakla pa, ay iiwan nito lahat ng negosyo sa akin. Humiga ako sa aking kama at napatitig sa kisame. Gumagawa ng eksena ang utak ko sa mga pangyayari. Noong unang panahon, totoo pala talaga ang pagmamahalan ng mommy ko at ng Wateng. Nagkaroon lang ng hadlang. Ang sabi sa akin ay ayaw ng magulang ni Wateng sa mommy ko dahil sa ibang lahi at galing sa hirap lang. Napakawalang hiya nila kung ganoon man. Buhay pa kaya ang mga ito? Ang dating asawa nito, nasa na kaya? Pero ipinagtataka ko lang ay kung sino kayang tao ang nagbalita kay Wateng tungkol sa akin, kaya ako ay natunto na. Nakapagtataka iyon, lalo pa at nahirapan ako nitong hanapin. Sino kaya ang taong iyon? Si Ken Xiaofeng ay babalik bukas ng umaga. Dapat ay may sagot ako sa kanyang pagbalik. Siya kaya ang makakasama ko if ever na gusto ko makita ang tunay kong ama? Ang sakit na ng ulo ko kakaisip. Kaya pala minamadali akong pauwi ni Tito Robert ay dahil dito. Kinagabihan ay magkakasama kaming kumakain ng aming hapunan. Nakapagdesisyon ka na ba anak? Pambasag sa katahimikan ni Tito Robert. Napatigil ako sa pagmuya. Kahit wala akong ganang kumain ay pinilit kong sumubo dahil ayaw na ayaw ni Tito Robert ang hindi kumakain. Hindi ko pa po alam to. Mahina akong sagot. Napatitig sa akin si Tito. Si Tita Melvin naman ay tahimik lang na kumakain pero nakatingin sa akin. Habang si Japoy naman ay walang pakialam dahil malakas itong kumain. Si Mr. Ken ay hindi na magtatagal dito sa ating bansa. Kailangan niyang bumalik sa China. Kung ano magiging desisyon mo ay hindi ka namin pipigilan. Napatigil ako sa pagkain at napatuwid ng pagkakaupo. Alam niyo na rin po ba ang nilalaman ng sulat? Tanong ko. Umiling ito. Si Ken lang. Ayaw niya pang sabihin kung ano ang pakay niya. Kung hindi ko lang tinakot na ipapadeport ko siya, kung saang planeta man siya nagmula, ay hindi iyon magsasalita. Naawa nga ako sa abogadong iyon. Masyadong tinakot ng tito mo. Mabuti na lang at mukhang mabait at nakakaintindi. Singit ni Tita Melvie. Bakit ka naawa dun? Mukha ba yung pulubi? Simangot ni Tito Robert. Pinanlakihan ng mga mata ni Tita Melvie si Tito kaya natawa ako sa dalawa. Seryoso ng usapan tapos matatawa ka na lang. Kinausap ako ng masansina ni Tito Robert ng gabi ding iyon. Alam ko ang gusto nitong ipaliwanag sa aking kaisipan. Kung ano magiging pasya mo anak, ay suportado mo kami. Kung sasama ka kay Ken, ay sabihin mo sa akin. Gagawa ko ng paraan para hindi ka mapahamak sa bansang iyon. Maraming beses nang muntik na mapahamak si Wateng dahil sa paghahanap sa iyo. Kaya kung ikaw ay pupunta doon, kailangan mo na makasama na handa kang protektahan. Napakunot ang noo ko. Napaka-overprotective mo naman, Tito. Hindi naman po ata ako may kipagyera doon. Sa China po ang pupuntahan ko at hindi North Korea. Natatawang ani ko pa. Kahit na, basta makinig ka na lang, Grace. Kung minsan pa naman ay gumagawa ka ng desisyon na hindi namin nalalaman. Opo. Sagot ko na lang kaysa humaba pa ang discussion namin dalawa. Nakagana ako, ngunit hindi pa rin dalawin ng antok. Hindi ako mapakali lalo na at tungkol ito sa tunay kong ama. Kahit masama ang loob ko, ay hindi naman ako masamang tao para hindi ito bigyan ng pansin. Bilang na lang ang araw nito sa mundo at kahit paano naman ay gusto ko rin itong makita bilang tunay kong ama. Ang tagal ko tulala nang maramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone ko. Text message iyon ni Mika. Hey Grace, basta? Kailan ka uuwi? Nag-reply ako. Hindi mo na ako uuwi. May tatapusin na ako importante dito bago ako bumalik dyan. Then another message from Mika. Okay, ingat ka. Night. I also text back. Ingatin kayo. Nighty. Paglipat ko sa home screen ay mukha ni Lester ang bumungad. Yun kasi ang ginawa kong wallpaper. Pampaswerte sana. Kaso parang puro kamalasan lang. Alam mo baby ko, ang dami kong nalaman today. Nakakagulat at nakaka-drain ng utak. Pero kahit ganoon, kailangang harapin ang mga bagay na iyon.
Siguro nga, may gustong ipahiwatig sa Lord sa akin. Napabuntong hininga ako at ipinatong ang phone sa tapat ng aking dibdib. Baby ko, kahit nakakasama ka ng loob dahil sa pagiging babaero mo, mahal pa rin kita. Ganun kita kamahal, buwisit ka. Pero sa tingin ko'y kailangan ko munang harapin ang tunay kong pagkatao. Iiwan mo na kita. Pumikit ako at iniisip na para bang nasa harapan ko lang si Lester habang kausap ko ito.